So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, isa po ito sa mga pinag-aawayan ngayon ng mga Duterte Bobo supporter. Itong signature campaign nila na kami naman tay. Oo, kung makatatay sila, kala mo tatay talaga nila. Alam niyo, natawa talaga ako eh. Punta si Kitty Duterte ngayon, naka-move on na. Si Kitty, padisko-disko na lang, tatas-tas nga ng kamay, puti nga ng kilikili. Di ba? Padisko-disko na lang po padisko-disko na lang po si Kitty Duterte. Samantalang itong mga anak-anakan ni Digong na hindi naman siya kilala, di ba? Iniiyakan po yung cardboard. Wala yan yung totoong anak nga eh. Puta, nag-ano na nga eh. Nagpa-party-party na nga eh. Tapos kayong mga feeling tatay ninyo, iniiyakan nyo yung cardboard. Di ba naman mga loko-loko to mga to? Di ba? So, ito yun eh. So, ito ngayon yung bagong pauso nila. Oo, pumirma si Vic Rodriguez dito, oh. Tay, kami naman. Oo. So, Attorney Vic Rodriguez, tay, kami naman, signature campaign. So, nagpauso pala nito, yung mga taga-Netherlands. Yung dalawang bakla, no? Yung si Alvin tsaka si Tio Moreno. Oh. Mukhang sila yung nagpaano eh. Malamang sila lang ata nag-promote. Oo. Pero mga taga KOJC po yung nagpasimuno nito, especially itong si Mark Toled. Mark Tolentino. Oo. So tingnan niyo to ha, ito yung yung opening nila. Hindi, actually pag-usapan natin to kasi dito natin makikita na talagang may hina po talagang kokote ng mga DDS. Sobrang hina talaga ng mga kokote nila. Kumbaga hindi nyo ba gets? Hindi nyo ba makuha yung point ng ICC dito? Na kahit buong mundo pa kahit buong mundo pa yung pumirma diyan, wala pong magagawa yan kasi nga po yung jurisdiction na po kay Digong nasa ICC na. Pero by the way, tingnan nyo to ito yung video. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito yung official tay, kami naman, bring him home. Kay PRD, bring him home as the national spokesperson ng Inday para sa Bayan, ng BIP, BS, DD. Diba? Si Mark Tolentino, yung abogado ng SMNI, siya yun, di ba? DDS, Sara All Confederation, Senator Bongo, volunteers, supporters, and taga-supil. So kami dito, this is our official launching for the signing. Tay, kami naman, bring PRRD home. So mag-start na yung signing dito ngayon sa here with commissioners, si Ma'am Dang, kay Attorney Brian, kay Director Wendell. Dito mag-start yung signing for this. Tay, kami naman, bring PRRD home. Yan. Now, ang ating mahal na Attorney Mark Tolentino, ang ongoing na nagsasign is our national spokesperson for IPSB, BIPSD, DDS Sara All Confederation, Senator Bongo, volunteer supporters, and taga-supil. Ang attorney yan, di ba? na alam lahat ng verse kung paano hindi tayo mai... Ano daw? Sabi niya, sabi ng babae? Ang attorney na alam lahat ng verse kung paano hindi tayo Tama ba? Verse? Ano yung Bible? Bible verse? Attorney na alam ang verse. maiisahan ng mga kumidnap kay tatay. Okay, thank you. So, yun. Verse ba tawag doon? Ang alam ko tawag doon article, di ba? Article, di ba? Anong verse? Alam lahat ng verse. Pag verse Bible. Di ba? Pag verse Bible. Pero kapag batas, article. Oh. Start ang official signing ng tay, kami naman, sa Inday para sa Bayan, yung BIP, SD, DDS Confederation, and marami pa yan. So daming gustong sumuporta para pakinggan sana ang lahat ng mga petitions doon na pending ngayon sa Supreme Court na dapat mag-aksa na ang ating Korte Suprema para ipakita natin that we are defending our beloved former President bilang Pilipino. Hindi lang dahil presidente si BBA, si Duterte. Pero, grupo ba yan ng mga gago? Gagot bobo.
dating Presidente si Duterte, but bilang Pilipino, may moral obligation po tayo na bigyan po natin siya ng suporta. Yun ang pong gagawin natin. So through this simple Huwag nyo nga kami dinadamay dyan, Mark. Walang yakan naman talaga, oh. Bilang isang Pilipino, meron daw tayong moral obligation na bigyan daw ng suporta si Digong. Well, ako, Pilipino ako, pero wala akong moral obligation para suportahan yan si Digong. Gusto ko nga makulong na yan eh. Gusto ko nga mapanagot niya na lahat ng mga kasalanan niya eh. Hindi lang po sa EGK, pati po sa pangungurakot. So by the way, ito gusto kong sabihin dito. Hindi ba nakikinig tong mga to? Wala bang mga utak tong mga to? Di ba? Ngayon, anong magagawa ng pirma-pirma na yan? Anong magagawa ng pirma-pirma na yan? O sabihin na nga natin, makakuha kayo ng sangkatutak na pirma. So sa tingin nyo, makakalaya si Digong? Ha? Pag nakakuha kayo ng ilang pirma ba kailangan nyo? 1 milyon, 2 milyong pirma, makakalaya si Digong? At pinatunayan nyo lang dito mga kababayan, pinatunayan lang talaga dito ng mga DDS na tama yung desisyon ng ICC. Ano ba yung dahilan kung bakit hindi po nabigyan ng interim release si Digong? Di ba sabi po ng ICC, di ba, na si Duterte daw po, si Digong, flight risk. Pag siya po pinalaya, baka di na bumalik. Hindi lang yun. Kapag si Digong po makalaya, dahil po sa meron siya political power sa Pilipinas, marami siyang supporter, baka maimpluwensyahan po yung mga testigo. Baka takutin o bayaran. At syempre, may kapangyarihan pa rin political si Digong kasi nga, naging mayor siya ng Davao. Okay. So, ang point dito, kaya po hindi po pinalaya si Digong, isa sa mga rason kasi meron pa siyang political power. Tama, di ba? So, ngayon mga kababayan, mukhang hindi po ata nila naintindihan yung pangyayari po na yon. Kasi, yung pirma-pirma na yan, kung mas marami kayong mapapapirma na tao na mga DDS, ibig sabihin nun, natunayan nyo lang na tama yung ICC na meron pa rin po political power si Digong. Naintindihan nyo ba yung ginagawa ninyo? Marunong ba kayo maumintindi ng English? O malamang tamad kayo magbasa. Pero, binabalita sa TV yan. Panonoorin nyo na lang, hindi nyo pa iniintindi. Nang rason kung bakit po hindi binigyan ng interim release si Digong, dahil marami siyang supporter. Tapos kayo mga supporter, pipirma kayo. Tanga-tanga naman ng mga to. Parang wala kayong naiintindihan. Di ba? Wala kayong naiintindihan, ibig sabihin nun. Yan na, simpleng bagay na lang yan mga ka-streetwise na hindi mo naman kailangan ng makapag-graduate ka ng college, masteral degree. Ang kailangan lang dito, basic common sense lang, hindi nila naiintindihan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hirap kausap yung mga bobo na yan eh. Oh, so ngayon, tingnan nyo to ha. Ang nakakatawa pa dito mga babayan, pati si Sara pumirma. Oh, ayan oh. Klase mga tao to, no? Oh, tingnan, VP Sara Duterte, nakiisa rin sa Tay Kami Naman signature campaign. Oh, kita nyo? Pati yung anak nakisama. Dapat nga yung anak mismo sisita dyan eh. Kasi in the first place, mga kababayan, si Sara din po yung dahilan kung bakit hindi po nakalaya si Digong. Ngayon, meron signature campaign na, teka lang, tigil nyo nga yan. Kaya tayo napapahamak dahil sa ganyan. Wala, hindi naisip ni Sara eh. Wala lang, pirma lang ako. Para malakas kami. Para mapakita namin malakas kami. Ano ba? Gusto nyo ba makalaya si Digong? Hindi nga. Ang tanong dito, gusto nyo ba talaga makalaya si Digong? Parang ayaw nyo ata eh. Parang ayaw eh. Oh. So ngayon, ito yung ito yung nakalagay dito eh. Nabasa ko to eh. Tay, kami naman. Oh. So yung pirma-pirma pala na yan, papuntang Supreme Court pala ito. Oh, tandaan nyo mga kababayan, no?
kahit to na itong pirma-pirma na to ay mapupunta sa Supreme Court ng Pilipinas, naka-monitor po yung ICC. Makikita pa rin po nila yan. At ang malupit dito mga kababayan, no, yung signature campaign po na yan, nationwide po, buong mundo. Oh, di lalo lang din napahamak si Digong diyan. Buong mundo pa nakilala si Digong. Oh. So, with due respect, we write to express grave concern over the unsolved petition concerning the arrest of former Duterte mamamatay tao and the action of the office of the President. So, yan yung reklamo nila. So, ngayon, yung pirma po na yan para, ito the act of the four pending petitions. So, merong pending petitions with deliberate urgency considering their importance to the country and their impact on the public trust. So, yung petition nga po nila, actually, mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, sige, sabihin na nga natin na manalo yung petition na illegal yung pag-aresto kay Digong. Sabihin na nga natin ganun. Mapapawi ba si Digong? Hindi pa rin mapapawi si Digong. May mga paraan pa para mapawi yung poon nila. O una, tapusin niya yung kaso. Ewan ko na kung buhay pa siya nun. O pangalawa, interim release. Na hindi naman siya napagbigyan. Ano ba? Ayun eh. So, pangatlo, ayun eh, di ba? Tapusin niya yung kaso, tapos ano siya, huwag siyang mag-guilty. Huwag siyang matulang guilty. O pangatlo, takas nyo. Takas nyo na lang. Tapos patakbuhin ninyo si Digong. Ewan ko lang kung makatakbo pa yan. Jailbreak ninyo. Oo. Langya kayo. Tatanga nyo, grabe. Oo. So, declare void an act of office of the President or its officials that violate due process. Wala akong magagawa to. Uphold the Constitution and the independence of the judiciary and make clear that no public officials are above the law. O, kaya nga napakulong si Digong kasi no public officials are above the law eh. O, direct the office of the President to take all lawful steps to bring former President Duterte safely back to the Philippines jurisdiction under the protection of Philippine law. Okay. So, dito nga daw pong pirma-pirma na to is ano daw, inuutusan daw or mag-urge mismo sa Philippine government na gawin lahat na kanilang makakaya mapauwi daw si Digong. O, di ba Takero, ang DDS, iba ang ginagawa sa sinasabi. O, di ba? Oo nga, ganoon nga yung mga yan eh. O. And by the way, nakakapagtaka dito. Ito nakakapagtaka dito eh. Ito yung ano, ito yung mismong form ng pinipirmahan nila. So, may address. Subject urgent request for resolution on petitions concerning the arrest of former Duterte, President Duterte. So, may pangalan, may address, may ID number, may signature. Parang ano to parang People's Initiative to Parang ano parang People's Initiative nga po itong ano So, may ID number. So, pati yung data po, pati data ng mga pipirma, hawak na rin po ng mga Duterte follower. Kung sa pumirma pa kayo dito. Pero by the way, mga kababayan, by the way, medyo ano lang talaga, medyo natatanggal lang talaga ako ng konti dito sa mga ginagawa nila, sa totoo lang. Tanga eh. Hopeless di ba? Napaka-hopeless eh. Diba? So yun mga kababayan, so kayo po masabi nyo nga po dito sa kami naman tay, na signature campaign nga po ng mga DDS para daw makalaya si Digong. Ironic. Sa tingin nyo ba makakalaya si Digong dahil sa mga signature na yan? Yeah? Yan So yun so pa-comment lang po sa baba dyan po sa team replay, then binabasa ko pong lahat yan. At syempre, palag pa-subscribe, hindi makalabisan pa-share na po ng video po na to,